Labas. Labas. Ang galing. Nauna ang biyahe sa susunod na linggo. 7 araw ako mawawala. Ayusin ko ang mga bagay-bagay sa bahay. Darating ako sa tamang oras sa Makalawa. Biyahe na naman. Si Ate Hang na lang ang mapapakiusapan kong magpakain sa inyo. Ate Zhang, magbibiyahe ako sa susunod na linggong 3 araw. Ito ang bagong ampon kong pusang kalye. Pwede bang pakainin mo siya sa bahay? Mabait siya at hindi nangangagat. Pusang kalye, 100 piso bawat bises. Dagdag 50 piso para sa disinfection fee. Kung wala kang pera, huwag kang mag-alaga ng ganyang maruming bagay. TSK, Pulubi. Kuya Li, 5 beses na pagpapakain ng pusa at 2 sako ng cat litter. Lahat-lahat 380 piso. Iwechat mo na lang sa akin. Saije, nagmamadali ako sa trabaho. Na-transfer ko na ang pera. Gusto ko talaga yung mga nagmamadali. Hindi nila alam na naloloko na sila. Nakapulot na naman ng 5 piso. 30 piso lang ang 1 beses na pagpapakain. Tapos chusi pa. Mabuti na lang at hindi ko pinatay sa gutom ang pusa mo. Ayos na yan. Kung ayaw mo, maghanap ka ng iba. Ate Hang, alis ako sa susunod na linggong 7 araw. 3 pusa, gaya ng daddy. 2 taon na akong suki. Bibigyan kita ng kaunting diskwento. 50 piso bawat isa. I-transfer mo muna ang down payment. Kuya, kay Ate Zhang ka rin pala nagpapakain ng pusa. 2 taon na siyang nag-alaga sa 3 kong pusa. Mabilis siyang kumilos. Pero ang ganda ng presyo niya sa mga bagong customer ngayon. 30 piso bawat isa. May libre pang pagsusuklay. Ang suli, kakabuo ko lang noong nakaraang linggo. Magkano sabi mo? 30? Nga, ang 2 kong pusa, 30 piso bawat isa. Bakit, kuya? Ate Hang, may tatanong lang ako. Magkano ba talaga ang pagpapakain ng pusa? Suki ka na, nagtatanong ka pa. 50 piso bawat isa. Hindi ba't 2 taon mo na akong kinukuha? Pero sa kanya, 2 pusa, 30 lang. Sa akin, 3 pusa, 50. 3 pusa, 50. Niloloko mo lang ang mga suki mo. Niloloko mo ang galumang customer. Ako ang magsasabi kung magkano ang sisingilin ko. Ikaw na lalaki, pinag-aawayan mo pa ang ilang piso. Kung hindi mo kayang tustusan, huwag kang mag-alaga ng mamahaling pusa. Ang hirap mo. Sag, kung ganyan ka kawalang respeto sa patakaran. Huwag kang magtaka kung turuan kita ng leksyon. Puy, isang nagvi-video at nagbebenta lang ng illustration. Mamaya, babalik din naman siya para magpaalaga ng pusa sa akin. Kuya, tingnan niyo po ang aming home pet sitting. Kaming 2 po ay graduate ng veterinary medicine. Full video recording po kami. Pagkatapos magpakain, libre po namin. Susuklayan at puputulan ng kuko ang pusa. Opo, kuya. 3 pusa, 35 piso lang po kada beses. Mag-book po muna kayong 7 araw. 3 po ang British Shorthair ko. Kuya, iskan niyo po ito. Pagdating po namin, automatic po kaming magpapadalang full video recording. Kung may problema po, tawagan lang po kami anytime. Dahil si Hang Gilan ay walang prinsipyo at nanlalamang suki, tutulungan ko kayong dalawa na gawin ng tuluyan ang negosyo niya. Hello. Hello po, kuya. Kuya, full video recording po kami. Ang raw video po ay nakasave ng 7 araw. Kung gusto niyo pong panoorin, hingin niyo lang po sa akin anytime. Ang 3 ay natutulog sa sofa. Ang malamig na tubig ay nadivide ko na. Nasa cabinet sa entrance. Ito ay Scottish Fold Mix, tama? Huwag masyadong pakainin ng soft treats. Madali silang magkaroon ng tartar. Ang makasukasuan din ay kailangan ng init. 3 taon ko nang inalagaan si Niangaw. Maliban sa mga vet sa pet hospital. Wala pa akong naririnig na nagbanggit nito. 2 taon siyang inalagaan ni Hang Gilan. Pero tuwing nakikita niya si Niangaw, ang tanong lang niya, mukhang mamahalin yang pusa, no? Kuya, may black chin to. Plastic ba ang mangkok na ginagamit mo? Alitan mo ang ceramic. Atuyuin mo ng maayos pagkatapos hugasan. Sa loob ng 2 linggo, gagaling na. Sag, papalitan ko bukas. Kuya, tapos na po lahat. Kumain na ang 3 pusa. Pinalitan ko rin na maligamgam na tubig ang inumin. May iba pa po ba kayong kailangan? 245 piso po ang total para sa 7 araw. Tanggapin nyo na po. Kuya, libre po ang trial feeding. Magbayad na lang po kayo kung satisfied kayo sa serbisyo namin. Hindi po namin matatanggap ang pera na to. Kung sinabi kong tanggapin, tanggapin nyo. Hindi ako naghahanap ng trial lang. Pamatagalan ang partnership na to.
Upo po kayo, kuya. Magpapakain po kaming inumin. Hindi na kailangan umupo. May pag-usapan tayo. Tiningnan ko ang lahat ng feedback ng mga kliyente nyo. 3 trial orders lang. Pero lahat 5-star rating. Sundot-sundo ang feeding process nyo. Mas magaling pa kayo kay Eteshang. Kuya, sa totoo lang po. Nakagraduate lang po namin sa Animal Science last year. Nag-ipon po kami ng 30,000 piso para po maitayo itong maliit na studio. Umuupa po kami ng basement bilang bodega. Nag-imprenta po kami ng 5,000 flyers. At nagpamigay po kami ng kalahating buwan. Pero 3 lang po ang naging customer namin. Si Eteshang Gilan po, 4 na taon na siyang nagtatrabaho dito. Pinagkakatiwalaan po siya ng mga lumang customer niya. Kapag nagpapamigay po kami ng flyers sa mga subdivision, nakikita po nila na bago kami. At kinakawayan lang po kami. Sabi po nila, si Eteshang na ang nagpapakain sa pusa ko ng ilang taon na. Hindi kayo mapagkakatiwalaan, mga baguhan lang kayo. Araw-araw po, gumigising kami ng alas 6 ng umaga. Sumasakay sa e-bike at nililibot ang lahat ng 12 subdivision para magpamigay ng flyers. Hindi na po kami nakakakain, pero wala pa rin nagtitiwala sa amin. Pagkatapos po bayaran ang renta noong nakaraang buwan, wala na po kaming pera. Kulang na po sa 1,000 piso ang natira sa amin. Kalahating buwan na po kaming kumakain ng instant noodles. Kung magpapatuloy po ito, mapipilitan po kaming magsara at umuwi sa probinsya. May paraan ako. Mapapasikat ko ang studio ninyo sa loob ng kalahating buwan. At maagaw ko ang lahat ng customer ni Hanggilan. Kuya, totoo po ba ang sinasabi ninyo? Bakit ko naman kayo lolokohin? Pero may 3 akong kondisyon. Kailangan ninyong ipangako ng buong puso na magagawa ninyo ito para matulungan ko kayo. Ginagarantiya ko yan gamit ang sarili kong pangalan. Kung magkaproblema kayo, ako rin ang mananagot. Kuya, sabihin nyo lang po. Huwag lang 3. Kahit 30 pa yan, papayag kami. Basta't mapalago lang ang negosyo. Kahit anong hirap kakayanin namin. Tama, tutuparin namin yan. Kung lumabag kami sa isa, diretso naming isasara ang studio. At hindi na kami babalik sa negosyong ito. Una, laging may nakapaskil na presyo, walang panlalamang sa suki. Perho ang presyo sa bago at lumang customer. Sa mga pamilyang may maraming pusa, may dagdag na bayad ayon sa pamantayan. Hindi pwedeng mamiling serbisyo batay sa tao. Walang double standard. Pangalawa, laging may full video recording, walang pang-abuso sa alaga. Sa bawat pagbisita, kailangan bukas ang camera para mag-record. Ang video ay dapat itago ng hindi bababa sa 7 araw. Dapat ibigay sa customer anumang oras. Hindi pwedeng abusuhin ang anumang pusa. Pangalo, hindi gagalawin ang anumang personal na gamit ng customer. Kung may makitang gamit, agad na makipag-ugnayan sa customer o sa pamunuan ng building. Hindi pwedeng kuhanin ng walang paalam. Kuya, ginagarantiya ko po sa inyo. 5 taon kaming nag-aral ng veterinary medicine. Mas mahalaga pa sa amin ang mga pusa kaysa sa sarili naming pagkain. Ang panlalamang sa suki pang abuso sa pusa pag nanakaw. Kung gagawin namin yan, hindi na kami karapat dapat humawak ng hayop habang buhay. Sana'y tamaan kami ng kidla. Kung maglakas loob kaming sirain ang aming reputasyon, hindi mo na kailangang sabihin. Kami na mismo ang mag-ayos ng aming gamit at babalik sa probinsya. Hindi na kami hahawak ng alagang hayop kailanman. Ito ang ginawa kong promotional picture. Isang cartoon cat na kulay cream. Angkop para i-post sa Moments at sa mga group chat ng residente. Hindi nakakainis. At ito naman ang inayos kong listahan. Namga group chat ng residente sa 12 kalapit na komunidad. At 17 cat lover group sa lugar. Ngayon, ipopromote ko kayo. Sa lahat ng fan group ko. At sa cat lover circles ko. Naisulat ko na ang caption. I-share nyo na lang mamaya. Kuya, napakabigat nito. Hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan. Huwag nyo akong pasalamatan. Ang pagsunod nyo sa 3 patakarang ito ang pasasalamat nyo sa akin. Nga pala, kunin nyo itong 2 kahon ng cat treats para sa mapusa nyo sa bahay. Hindi na kayang ubusin ng pusa ko. Salamat kuya. Salamat kuya. Hinding-hindi ka namin bibigin. Apat na taon na akong nagbibigay ng home pet sitting services. Ang negosyo sa lugar na ito ay akin lahat. Wala pang naglakas loob na agawin ito. 2 paslit na bagong graduate. Maglalakas loob ding agawin ang aking kabuhayan. Mag-inga, babala, ang bagong Mio Star Pet Care, ng abuso at nagnanakaw sa kliyente. Yung litrato ng niligtas na pusa sa abroad last year, isama mo na rin. Gusto mo pang agawan ako ng negosyo. AMEA. Ito ang video recording ng pagpapakain ng pusa. Ay, gusto niyo po bang malaman ang tungkol sa pet care? Kayo pala yung Mio Star Pet Care. May nagkalat ng flares sa pintuan ng building. Sinasabing inaabuso nyo ang mga pusa. At nagnanakaw din ng lipstick ng kliyente. Nag-book ako nung Miyerkules, 3 araw pa lang ang nakakalipas. Sino pa ang magtitiwala sa inyo niyan? Totoo ba yan? Magpapabook pa naman sana ako. Ang sama naman ng mga abuso ng pusa. Mas maasahan pa rin si Eteshang. 4 na taon na siya dito. Nasubukan ko na siya minsan. Pagkatapos pakainin yung pusa ko, 3 araw na nagtago. Baka totoo ngang nasaktan yon.
Tay, hindi po namin ginawa yan. Wala po kaming natatanggap na ganyang reklamo. Yung kliyenteng sinasabi nyo. Kumalat na ang flares sa buong komunidad. Hindi naman siguro ito kasinungalingan. Tingnan mo, napakalinaw ng larawan. Posible pa bang fake ito? Ek. Ito ay larawan ng pusang iniligtas sa abroad ng isang shelter noong isang taon. Huwag niyo kaming idamay sa kasinungalingan na yan. Ginamit ko pa ito sa video ko tungkol sa Scottish Fold noong isang taon. Tignan mo yung brown fur sa dulo ng tenga. At yung pasa, perhong-perhong hugis. Yung mukha lang ng original na larawan. Na Photoshop para maging British Shorthair na asul na pusa. At ang dulong tengang aso na pusa. Walang kayong manggyo itim na balahibo. Ito ay pattern ng British Shorthair na may halong American Shorthair. Hindi ito parehong lahing pusa. Malinaw na paninira lang ito. Ang paninira na yan, napakapay ka naman. Naong nakaraang linggo, pinakain nila ang 5 pusa ko. Ang pusa ko ay mahiyain. Naong pinakain ni Ait Zangdeti, nagtago siya sa ilalim ng sofa. 3 araw na hindi lumabas. Bayon, taguwi ko pagkatapos nilang pakainin. Lumapit pa siya at naglambing sa akin. Ang sigla-sigla niya. Saan galing ang mga pasa? Ako rin ay isa sa kanilang mga test client. Pagkatapos nilang pakainin, sinuklay pa nila ang balahibo ng ragdoll ko, ang buong set ng lip gloss ko, na nakalagay sa aking vanity table. Nandoon pa rin. Walang nawala. Ay, nga pala, dati, pinakain ko si Zanggilan minsan. Pag-uwi ko, nawala ang hand cream ko na nasa entrance. Akala ko ako ang nakawala. Pinatunayan din ng asawa ko. Napakabait ng mga batang babae. Dati, nabalian ng paa ang dragon liko. Dinalhan pa nila ako ng Yunan Bayaw para sa alaga. Walang singil kahit isang kusing. Walang ni isang hibla ng balahibo ng pusa ko ang nawala. So, sinasadya pala ang paninira? Lemmy, sino kaya ang walang hiya na yan? Lemmy. Kailangan pa bang itanong? Si Ate Zanggilan yan, sigurado. Siya lang naman ang laging nagsasabi na hindi mapagkakatiwalaan ang 2 batang babae. Pinunit pa nga niya ang mga flares nila dati. Nakita ko si Zanggilan noong nakaraang araw. Nadidikit ng kung ano sa pinto ng unit hating gabi. Palihim na palihim. Ito pala ang idinidikit niya. Ang bastos naman. Dahil hindi maganda ang serbisyo niya, gumagawa siya ng ganyang paninira. 1 taon ko siyang pinapakain ng pusa ko dati. Lagi niya akong sinisingil ng isa 0 piso na sobra. Akala ko malakas lang kumain ang pusa ko. Nanlalamang pala siya ng suki. Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang local Mew Bay. Mga staff po kami ng pet platform. Dati na po kaming nakatanggap ng 19 na reklamo. Tungkol kay Zanggilan, may nalalamang ng suki, may nagnanakaw ng gamit ng customer. Dahil kulang ang ebidensya noon, babala lang ang ibinigay namin. Ngayon, ang mga pinalabas na ebidensya ng pinalitan na larawan, at ang testimonya ng 3 customer, naitala na po namin lahat. Sa loob ng 3 araw ng trabaho, tatapusin namin ang pag-verify at ipopost ang resulta. Kapag nakumpirma ang paglabag, agad naming alisin ang kanyang account, permanenteng i-blacklist, at ipapalam din namin sa mga bulletin board ng lahat ng kalapit na komunidad. Ay, yung in-schedule ko deti. Ang order ni Ait Zanggilan para sa susunod na linggo. Kinakansela ko na yon. Yung mga nag-book sa Miusta. Ako rin, ipapabuko ang 3 kong pusa. Magbibus na strip ako ng 7 araw sa susunod na linggo. Magpapabook din ako. Ang unang 100 na magpapabook ngayon dito. Bawat isa ay makakatanggap ng Get Them postcard na may pirma ko. Limited edition yan, hindi mabibili sa labas. Tigilan mo na yan, may ipapagawa ako sa'yo. Kapag nagawa mo, bibigyan kita ng 600 piso. Sapat na yan para makabili ka ng bagong cellphone. Anong trabaho? Illegal ba? Ayoko ng ganyan. Anong illegal? Tutulungan mo lang si tita na makaganti. Tutulungan mo lang si tita na makaganti. Bukas, magpanggap kang customer sa Mew Star Pet Care. Magpabook ka ng home pet sitting. Pagdating nila, sabihin mo na wala ang Dior lipstick mo na nakalagay sa mesa. Gawin mong malaki ang gulo hanggat maaari. Mas maganda kung mapipilitan silang magsara. Sige na nga, ako na ang bahala dito. Kapag nagawa mo, sayo ang pera. Pero kung pumalpak ka, hindi na kita bibigyan ng allowance para sa susunod na semestre. Kinabukasan ng gabi. Hello, nagbook ako ng home pet sitting para bukas. Anong lahi pong pusa ang inaalagaan ninyo? Saan po ang address? British Shorthair po sa Building 3, 1203. 3 araw nang pinapakain. Pamilyar siya. Parang nakita ko na siya kung saan. Siguro nagtanong na siya dati. Ako na ang magpapakain bukas. Ikaw ang magbabantay sa pwesto. Kinabukasan. Pasok, nasa sala ang pusa. Nasa ilalim ng coffee table ang pagkain. Tapos na.
Ito ang logbook ng pagpapakain. Pirmahan mo. Sandali. May iba pa ba? Nasaan ang Dior lipstick ko? Sa vanity table sa kwarto ko. Bagong bukas na limited edition. 2,200 piso. Nandoon pa yan bago ako umalis. Ngayon wala na. Ikaw ba ang kumuha? Hindi ako pumasok sa kwarto mo. Sinungaling. Ikaw lang ang tagalabas dito sa bahay. Kung hindi ikaw, sino? Halika kayo, tingnan nyo. Nagnanakaw ang pet sitter. Wala na bang hustisya? Anong nangyari dito? Bakit kayo nag-iingay? Ete, husgahan mo naman. Ninanakaw niya ang 2,200 pisong lipstick ko. Ngayon, ang mga nagbibigay ng serbisyo sa bahay. Hindi na malinis ang kamay. Narinig ko na dati, may pet sitter na nagnanakaw. Totoo ba yan? Mukha namang matino ang dalagita. Paano niya nagawa yan? Mas maasahan pa rin si Et Zhang. 4 na taon na siyang nagtatrabaho. Wala pa siyang nagawang ganyan. Nakarecord ako buong oras. Walang patid kahit isang segundo. Pwede mong tingnan. Hindi ako pumasok sa kwarto. Pinutol ang mga video. Sino ang maniniwala? Kung hindi mo ako babayaran ng 2,200, huwag kang umalis. Kukuhanan ko ng litrato ang mukha mo at ididikit sa buong komunidad. Ikaw si Li Wen. Pamangkin ni Hanggilan, tama? Hindi ako yan. Nagkamali ka ng tao. Hindi ko kilala si Zanggilan. Noong nakaraang buwan sa Cat Cave Adoption Day, kasama mo ang tiyahin mo. Nagbigay ka ng fleers para sa home pet sitting. Nandoon ako noon, gumagawa ng charity illustrations. Binigyan pa kita ng adoption manual. Ang hikaw mong hugis between sa tenga. Suot mo rin noon. Ay, naalala ko rin siya. Noong araw na inampon ko ang orange cat, binigyan niya ako ng fleer ni Zanggilan. Sabi niya, may diskwento kung siya ang kukunin para magpakain ng pusa. Siya nga yan. So, pinadala siya ni Zanggilan para mang-set up. Ang sama naman ng ugali. Dati, nang kinuha ko si Zanggilan para magpakain ng pusa, ninakaw niya ang 2 lata ng starch cat food ko. Akala ko ako ang nagkamali ng lagay. Ang dumi naman ng ugali. Dahil lang sa hindi maganda ang negosyo niya, gumagawa siya ng ganitong paninira. Hindi ko po sinasadya. Sabi po ng tiyahin ko, kapag nasira ko ang reputasyon nila, bibigyan niya ako ng 600 piso para sa bagong cellphone. Nabulag lang po ako, pasensya na po. Sakto, ang 3 araw na verification period namin ay matatapos ngayon. Ang dating paninira at edited na larawan, plus ang pag-upa ng tao para manira ngayon. Kumpleto ang ebidensya. Ngayon, formal naming ipinapahayag na permanenteng tatanggalin ang account ni Zanggilan. Isasama siya sa blacklist ng lokal na industriya ng serbisyo sa alagang hayop at ibabahagi sa lahat ng kasosyong komunidad at platform. Kuya, salamat po. Kung wala po kayo ngayon, hindi ko po alam ang gagawin ko. Ayos lang, kung susundin mo ang mga patakaran. Natural na may tutulong sa iyo at magpapatunay. I-save mo ang video ngayon. Sa susunod na mangyari ito, direktang ipakita ang ebidensya, huwag kang mag-alala. Kahit hindi na ako makakuha ng order sa platform, mag-print ako ng murang fleers para agawin ang mga walk-in clients. Hindi ako naniniwala na hindi ko kayang talunin ang 2 paslit na yon. Pagkalipas ng 2 araw, home pet feeding, 20 piso bawat isa. Home pet feeding, 20 piso bawat isa. Pinakamababang presyo sa buong syudad. Mga pamilyang may alagang hayop, halina't tingnan. Isang pet feeder na may 4 na taong karanasan, mapagkakatiwalaan at maasahan. Sinasadya niyang babaan ang presyo para agawin ang negosyo. 20 piso bawat isa, mas mababa pa sa cost price. Ang gastos pa lang namin sa pag-disinfect ng gamit at plastic bag, umabot ng 5 piso. Malinaw na nalulugi siya para lang makakuha ang atensyon. 20 piso lang bawat beses. Dati, ang nakukuha ko ay mahigit 30 piso. Hindi ba sinabi nilang nanlalamang siya ng suki? At nagnanakaw pa, bakit bumalik na naman siya? Hay, basta't mapakain ng pusa, ayos na. Bakit pa kailangang mag-isip ng marami? Mura kasi. Lahat yan ay malisyosong paninira lang sa akin. 4 na taon na akong nagpapakain ng pusa. Ang mga pusang napakain ko, kung hindi man 300, ay 200. Ang mga bagong bukas na studio na yan, mga paslit lang na bagong graduate. Ano ba ang alam nila sa pusa? Lahat sila ay 35 piso bawat bises. Kinikita nila ang kalahati ng itim na pera ninyo. Ang 20 piso ko ay tunay na presyong may konsensya. Magpapaschedule ako ang 3 araw sa susunod na linggo. May British short hair ako. Akisuyong alagaan mo ng mabuti. Huwag kang mag-alala, Ineng. Dadagdagan ko ang pagkain niya. Mga Ineng, pasensya na. Ang na-schedule ko, para sa 5 araw sa susunod na linggo, i-cancel ko na lang. Ate, may nagawa ba kaming mali? Hindi. Magaling ang ginagawa ninyo. Tingnan mo, si Ate Zhang, 20 piso lang bawat beses. Mas mura ng 15 piso kaysa sa inyo. Maliit lang ang pensyon ko. Makatipid kahit kaunti. Pare-pareho lang naman, pagpapakain ng pusa. Ayos lang po yan, Ale. Kung may problema, sabihan nyo lang kami agad.
Ate, magbaba na rin kaya tayo ng presyo? Kung hindi, kukunin lahat ng clients natin. Gawin na rin nating 20 piso. Kahit walang kita, okay lang. Mas mabuti na to kaysa walang booking. Hindi pwede. Yung disinfectant spray na gamit natin. Ang pe talaga yun. At may buong video recording pa tayo. Bayad sa cloud storage. Saka yung mga threats para sa pusa. Halos 20 piso na ang puhunan. Kapag nagbaba tayo ng presyo, babawasan lang natin ang kalidad. Hindi ba't sinisira lang natin ang sarili nating pangalan? Pero mahilig kasi ang mga tao sa mura ngayon. Walang pumapansin sa quality ng serbisyo natin. Ngayong araw, may 18 dapat tayong bagong booking. Ngayon lang, 12 na ang nag-cancel. Lahat sila lumipat kay Zhanggilan. Anong problema? Sa tingin nyo, yung mga kumukuha kay Zhanggilan, dahil lang ba talaga sa mura? Ano pa? May iba, dahil sa mura. Pero mas marami, hindi nila alam. Nakapalit ng mababang presyo ay sablay na serbisyo. Sa 20 piso isang bisita, ilang booking kaya niya sa isang araw? Sa 21 piso, ilang booking kaya niya? Binilang ko kanina. Isang hapon, naka-negatibo 21 booking siya. Puno na pati schedule niya next week. 21 na order, kahit pa tumakbo siya mula umaga hanggang gabi. Sa bawat bahay, 5 minuto lang ang itatagal niya. Maglagay ng pagkain, magpalit ng tubig, maglinis ng cat litter. Sapat ba ang 5 minuto? Siguradong hindi. Kaya mapipilitan siyang magtipid sa serbisyo. Hindi papalitan ang tubig. O kaya kung ano-ano na lang ang ipapakain. Kapag nakita ng mga customer ang problema, natural na babalik sila sa inyo. Kung susunod kayo sa pagbaba ng presyo, mapipilitan din kayong magtipid sa serbisyo tulad niya. Sa huli, masisira ang reputasyon ninyo. Iyon mismo ang gusto niyang mangyari. Tama. Hindi tayo pwedeng magbaba ng presyo. Panatilihin natin ang kalidad ng ating serbisyo. Malalaman din ng mga customer kung sino ang mapagkakatiwalaan. Excuse me, kayo po ba ang Mewstar Pet Care? Gusto ko sanang magpa-schedule ng 7 araw na home pet sitting sa susunod na linggo. Ang pisa ko po kasi ay may congenital arthritis. Kailangan siyang bigyan ng prescription medicine araw-araw. Medyo mahirap po. Naghahanap ka ba na magpapakain ng pusa? Ineng, ako na lang ang kunin mo. 20 piso lang ako bawat bisita. Kalahati ng presyo nila. 4 na taon na akong nagpapakain ng pusa. Lahat ng klase ng pusa may sakit, napakain ko na. Libre ang pagpapainom ng gamot. Mas marami akong alam kaysa sa mga batang ito. Ikaw, marunong ka ba talagang magpainom ng gamot? Ang gamot ng pusa ko ay kailangang ibigay ng eksakto sa dosis. Hindi pwedeng sobra, hindi pwedeng kulang. Huwag kang mag-alala, walang problema yan. Marami na akong napainom ng gamot na Scottish Fold dati. Ayos lang ang lahat. Iwanan ko sa'yo ang numero ko. Kung may problema, tawagan mo lang ako. Mas mura ng 15 piso bawat beses. Sa 7 araw, makakatipid ka ng 105. Sapat na yan para sa 2 lata ng cat food. Sige, I-book kita. Ate, yung instructions sa pagpapainom ng gamot. Dinikit ko sa likod ng pinto namin. Yung pink na kahon, reseta yan. Kalahating tableta lang bawat bigay. Yung yellow na kahon, nutritional pasta yan. Huwag kang magkamali. Tandaan mo yan. Alam ko. Huwag kang mag-alala, Ineng. Tanda ko yan. Mga gwapo't magaganda, tingnan nyo to. Sana maalala niya talaga ang pagpapainom ng gamot. Manla ang arthritis ng pusa. Kung hindi inom ng gamot, matagal siyang sasakit. Bandang Siyam PM, may nagpost ng mensahe sa group chat ng mga residente. May kasamang video. Ang video ay sa pasilyo ng ika-negatibo, 12 palapag. Kinukunan si Zhanggilan na lumalabas sa isang unit. 3 minuto lang ang tagal. Ang nagpost ng video ay isang binata na kakatapon lang ng basura. Kakatapon ko lang ng basura kanina. Narinig ko si Zhanggilan na nagpapainom ng pusa. 3 minuto lang, lumabas na siya. Tinanong ko siya kung tapos na siyang magpakain. Sabi niya, tapos na. Maglagay lang ng pagkain. Bakit naman abutin ng matagal? Dati, ang Mewstar Pet Care ang nag-alaga sa pusa ko. Kada bisita, kalahating oras sila o higit pa. Sinusuklay pa nila at nililinis ang mata ng pusa. Ang gulo naman ng serbisyo niya. Ako rin, naranasan ko yan. Nagbakain siya ng pusa sa kapitbahay ko. Pagkalipas ng 2 minuto, lumabas na siya. Hindi pa nga niya nasara ng maayos ang pinto. Halos makatakas ang pusa. Ang kaibigan ko, may appointment sa kanya na yon. Kanina, nag-message ako sa kanya. Tinanong ko kung napalitan ba ang tubig. Matagal siyang hindi nag-reply. Tapos, nag-reply siya nung napalitan. Wala man lang picture. Ang dami niyang kliyente sa isang araw. Paano pa siya magkakaroon ng oras para alagaan ng maayos? Talagang pinagloloko lang niya tayo. Pagkalipas ng ilang araw, Zhanggilan. Ikaw ba? Mali ang pinakain mong gamot sa pusa ko?
Sino ka ba? Ang dami kong pinakain na pusa. Emie, aano ko matatandaan ang sayo? Noong nakaraang linggo, inarkila kita ng 7 araw para pakainin ang pisa ko. Ang pisa ko ay may congenital arthritis. Sadyang idinikit ko ang instruksyon ng gamot sa likod ng pinto. Ang pink na kahon ay reseta, kalahating tableta kada beses. Ang pink na kahon ay reseta, kalahating tableta kada beses. Ang dilaw ay nutritional paste, hindi dapat sobrahan. Pinakain mo siya ng isang buong tubo ng nutritional paste. Ni isang gamot na reseta ay hindi niya pinakain. Kagabi, nagkaroon siya ng matinding allergy at dinala sa ospital. Gumastos ng mahigit 3,000 piso sa gamot. Sabi ng doktor, kung naantala pa ng 2 oras, hindi na sana siya nailigtas. 20 piso lang sa isang beses na pagpapakain. Ano pa bang serbisyo ang gusto mo? Mahigit 10 order ang tinatakbo ko sa isang araw. Wala akong oras para tingnan ang mga memo mo. Mahina lang talaga ang resistensya ng pusa mo. Nagka-allergy lang sa kaunting nutritional paste. Ano bang pakialam ko doon? Hindi ko pa nga sinasabi na dinumihan ng pusa mo ang kamay ko. Huwag mo akong lokohin. Siya nga, noong nakaang linggo, inakain niya ang pusa ko. Pag-uwi ko, mabaho na ang tubig sa mangkok ng pusa. Hindi man lang niya pinalitan. Sabi pa niya, ayaw daw uminom ng tubig ng pusa ko. Naong nakaraang buwan, pinakain ko siya minsan. Ang cat litter box ng pusa ko, matigas na parang bato. Ang mga bobo, nasa ilalim na. 2 piraso lang ang nilinis niya sa ibabaw. Kinuhanan ng litrato, tapos umalis na. 3 minuto lang lahat. Dati, ninakaw niya ang 2 lata ng Ziwi Peak cat food ko. Malinaw na malinaw sa CCTV sa labas ng bahay ko. Isinilid niya sa bag niya bago umalis. Akala ko noon, ako ang nagkamali ng lagay. Nahihiya akong magtanong. Nagsisinungaling kayong lahat. Binayaran kayong lahat ng 2. Mga paslit na yan. Sinasadya ninyong siraan ako. Ako si Zanggilan, 4 na taon nang nagpapakain ng pusa. Wala namang naging problema kailanman. Inggit lang kayo sa magandang negosyo ko. Hindi kita niloko. Ang pisang ito ay pulubi na pinulot ng nanay ko bago siya namatay. Nang araw na umalis ang nanay ko, sinabi niya sa akin, nasamahan ako nito mula ngayon. Kapag natatakot ako sa dilim, umupo ito sa tabing unan ko. Ito lang ang tanging alaala ko. Kung may mangyari sa kanya, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko. Pinulot ko ito noong bagong dating ako sa syudad para magtrabaho. Ang pangalan niya ay Huahua. Noon, kakahiwalay ko lang. At ang anak ko ay napunta sa ex-husband ko. Mag-isa akong nagpapalipat-lipat sa syudad. Hindi ko nga kayang bayaran ang upa. Malakas ang snow noong taglamig. Sa basto, nakita ko si Huahua na nanginginig sa lamig. Binuhat ko siya at dinala sa inuupahan kong bahay. Araw-araw pagbalik ko mula sa pagde-deliver, si Huahua ay nakaupo sa pintuan at naghihintay sa akin. Kinukuskos ang binti ko at isinusuksok ang ulo niya sa palad ko. Minsan, nangyari, kumuha ko ng malayong order. Kailangan kong pumunta sa labas ng bayan ng 3 araw. Hindi ako nakahanap na magpapakain sa pusa. Pagbalik ko, si Huahua ay nakakuyom sa tabi ng mangkok ng pusa. Matagal nang matigas. Umiyak ako buong gabi habang yakap si Huahua. Pagkatapos noon, hindi na ako nag-alaga ng pusa. Sa mga nakaraang taon, sa dami ng aking mga kliyente, at sa dami ng pusang nakita ko, matagal ko nang nakalimutan. Ang pakiramdam ng pag-iyak habang yakap si Huahua. Ang nasa isip ko lang ay, kung paano makakuha ng mas maraming kliyente, kung paano paalisin. Ang 2 yan, mga paslit na yan. Patawad. Ito lang ang pera ko ngayon. Ang natitira, kukunin ko sa bangko. Sasama ko sa'yo sa ospital. Ako ang magbabayad ng lahat ng gastos sa gamo. Babantayan ko siya, hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Kasalanan ko. Hindi ko tiningnan ang label. Mali ang pinakain ko, babayaran ko. Ikaw, alaga bang nagsisisi ka na? Kasalanan ko. Sa mga nakaang taon, puro pera lang ang inisip ko. Nawala na ang konsensya ko. Naalala ko pa ang lahat ng ninakaw ko at sobrang singil ko noon. Babayaran ko sila isa-isa. Tara na sa ospital. Hihingi ako ng tawad sa doktor. Hihingi ako ng tawad sa pusa. Siya. Pagkalipas ng 3 araw,
Ate Zhang, nagbantay ka na naman buong gabi? Buong gabi siyang umungol. Natatakot akong nasasaktan siya. 3 araw at 3 gabi na akong nagbabantay dito. Sa gabi, sa plastic na upuan lang sa koridor ako natutulog. Agakasya na lang. Sa araw, pinapalitan kong tubig ang pusa, pinupunasan ng paa at pinapainom ng gamot. Mahal na mahal talaga ng matandang to ang pusa niya. Sabi ng doktor, 1 araw na lang na obserbasyon, pwede nang umuwi. Ito yung mga sinulat ko kagabi sa koridor ng ospital. Lahat ng sobrang singil ko sa mga suki ko sa mga nakaang taon. Nakalista lahat dito ang mga gamit ng mga kliyente. Nakalista lahat dito ang mga gamit ng mga kliyente. Mantika. Nakalista lahat dito ang mga gamit ng mga May kliyente. 27 tao lahat. Umabot ng mahigit 4,000 pesos ang kailangan kong ibayad. Nag-withdraw ako ng 5,000 pesos sa bangko. Sapat na siguro to. It is hang. Susunduin ko na si Tuanzi para umuwi. Sig. Sabi ng doktor, itong joint cream na to. 2 beses sa 1 araw pahiran. Haluan mo lang sa pagkain niya, okay na. Binayaran ko na yung pangkalahating buwan na dosage. Ito ang 3,300 pesos. Babayaran ko lahat ng nagastos mo sa pagpapagamo. Yung sobrang 30 pesos, pambili mo na lang ng dilata para sa pusa. It is hang, hindi na po kailangang ganito karami. 3 araw ka nang nagbabantay dito. Kunin mo na. Kasalanan ko. Mali yung naibigay kong gamo. Muntikan ko na siyang mapatay. Ito ang dapat kong bayaran. Kung hindi mo ito tatanggapin, hindi ako mapapakali. Sige, tatanggapin ko na. Sa susunod, gawin mo ng maayos. Huwag ka nang magpabaya sa serbisyo. Tandaan ko po. Bakit ka nandito? Hindi na ako magtitiwala sa'yo para magpakain ng pusa. Ete Wang, humihingi ako ng tawad. Dati, sinisingil kita ng 80 piso na sobra para sa pagpapakain ng pusa. At kinuha ko pa ang mga suha sa bahay mo. Ito ang pambayad ko sa dilatang pagkain at mga suha. At ito ang 80 piso, tanggapin mo. Dati, nabulag ako sa pera. Ang iniisip ko lang ay kumita. Gumawa ako ng masama. Kung gusto mo akong murahin, sige. Kung gusto mo akong saktan, sige. At tanggapin ko lahat. Ikaw talaga. Dati, sinasabi ko pa na hindi ka madali. Isang babaeng nagsisikap sa syudad. Pero ikaw, gumawa ka ng ganyan. Mali po ako. Hindi ko na po ulitin. Sige na. At tanggapin ko ang mga bagay. Pero ang pera, huwag na. Basta't magtrabaho ka ng maayos sa susunod. Huwag ka nang maging tuso. Hindi po. Kailangan mong tanggapin ang pera. Kung hindi, hindi ako mapapakali. Si Liu Hao ay isang mahirap na estudyante. Nag-aalaga ng ligaw na pusa. Dati, sinisingil ko siya ng 40 piso bawat beses. Mas mahal ng 0 piso kaysa sa bagong customer. Sa loob ng 3 buwan, sobra akong naningil sa kanya ng 300. Sandali, kaibigan. Sandali lang, kaibigan. Dati, sobra akong naningil sa'yo. 300 piso para sa pagpapakain ng pusa. Ito ang pera mo, ibabalik ko sa'yo. Ang 2 sako ng cat food na ito ay para sa iyo bilang kabayaran. Patawad. Huwag kang makunwari. Anong masamang balak na naman ang iniisip mo? Hindi ako maloloko. Hindi, nagkamali talaga ako. Dati, sinamantala ko ang pagiging estudyante mo at sobra akong naningil. As sinabi ko pa na mahirap ka at hindi karapat-dapat mag-alaga ng pusa. Masama ang dila ko. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Sige, naiintindihan ko. Huwag mo na lang ulitin sa susunod. Ay, tatandaan ko yan. Ang huling hinto ngayon ay si Shenya na lang siguro. Tuwing gabi, nilalakad niya ang Golden Retriever na ipinagkatiwala ng kaibigan niya. Lalabas siya ng unit building ng eksaktong 6 oras 30 minuto yem. Sana mapatawad niya ako. Xiao Shen. Zhang. May kailangan ka? Nandito ako para humingi ng tawad sa'yo. Dati, sinamantala ko ang pagiging suki mo. Sobra akong naningil sa'yo ng mahigit 2,000 piso. At ninakaw ko pa ang katriyat sa bahay mo. Tapos, nagpakalat ako ng tsismis laban sa Mewstar Pet Care. Kung gusto mo akong murahin, at tanggapin ko ang anumang parusa. Alam kong nagkamali ako. Mula ngayon, magpapakabuti na ako. Hindi na ako gagamit ng panlilinlang para makapanakit ng iba. Kung sisigawan niyo ako, kung parusahan niyo ako, tatanggapin ko. Alam kong nagkamali ako. Mula ngayon, magpapakabuti na ako. Hindi na ako gagamit ng panlilinlang para makapanakit ng iba.
Yung mahigit 2,000 piso ko, hindi mo na kailangang bayaran. Hindi, kailangan kong bayaran. Hindi na ako pwedeng may utang sa'yo. Huwag na. Bayaran mo na lang lahat ng pera ng ibang tao. Mas makakatulong kung magtatrabaho ka ng maayos ka sa bayaran ako. Nabayaran ko na ang 18 tao. Ang natitirang siyam, babayaran ko bukas. Hindi na ako gagawa ng masasamang bagay. Magpapakain na lang ako ng pusa ng maayos. Kumita ng may konsensya. Xiao Zhao, Xiaolin, pasensya na. Dati, siniraan ko kayo, na inaabuso nyo ang mga pusa at nagnanakaw. At inupahan ko pa ang pamangkin ko, para mag-set up sa inyo. Kasalanan ko. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Nakausap ko na ang mga tao sa pet platform. Ako ang sadyang nanira sa inyo. Handa akong maglabas ng anunsyo, para linawin ang lahat para sa inyo, para mawala ang masamang epekto. Ayos lang, basta alam mong nagkamali ka. Huwag mo nang gawin ulit ang ganyang bagay. Ay, tatandaan ko yan. Maglalabas ako ng public announcement bukas. Ipapakalat ko sa lahat ng cat groups. Ang laman ng sako ay ang bagong bili niyang murang cat food, 20 piso kada kilo. Ang pansit na kinakain niya, 3 piso lang kada kilo. Mimi, bumaba ka na. Paano kung mahulog ka? Bakit umakyat sa puno ang pusang yan? Alagayan ng apo ko. Umalis ang apo ko para mag-aral sa ibang lugar at iniwan niya sa akin ang pusa para alagaan. Kanina, binuksan ko ang pinto para magtapon ng basura. Tumakas ang pusa at umakyat sa puno. Hindi na makababa. 3 palapag ang taas ng punong yan. Kung mahulog yan, mamamatay ang pusa. Bilisan nyo, tawagin ng bombero. Hindi, huwag na nating abalahin sila para sa maliit na bagay na to. Sino ang marunong umakyat sa puno? Ang nipis ng mga sanga. Kung hindi ka maingat, mahuhulog ka. Ako na. Mimi, huwag kang matakot. Ibaba kita. Tizang, maraming salamat. Kanina, takot na takot ako. Tanggapin mo to, pambili mo ng pagkain. Huwag na, huwag na. Dati, kumuha pa ako ng mandarin oranges sa bahay mo. Maliit na bagay lang yan. Tatlong araw na namin siyang hinahanap. Nahanap na namin ang lahat ng kalapit na komunidad, pero hindi pa rin namin siya nakikita. Mahina ang binti niya kaya hindi makalayo. Hindi namin alam kung saan siya nagtago. Nahanap niyo na ba sa abandonadong garahe sa West Alley? Walang pumupunta doon. Doon mahilig magtago ang mga pusang gala. 2 beses na naming hinanap pero hindi namin nakita. Hindi niyo ba tiningnan ang lumang sofa sa pinakaloob? May sirang sofa doon. Maraming bulak na nakalagay. Doon pinakamahilig magtago ang mga pusa. Doon ako madalas pumunta dati para pakainin ang mga pusang gala. Ayan ka pala, mahal ko. Pinakaba mo kami. Maraming salamat po, ito po ang bayad. Kunin nyo na po. Huwag na, huwag na. Mahilig ako sa pusa. Nakita na siya, bakit pa ako kukuha ng pera? Anong rescue station po kayo? Kailangan nyo ba ng volunteer? 4 na taon na akong nagtatrabaho. Nagpapakain ng pusa sa bahay. Marunong akong maggupit ng kuko ng pusa. Maglinis ng tenga at magbigay ng gamo. Kaya ko ring malaman kung may sakit ang pusa. Libre akong magtatrabaho para sa inyo. Talaga po? Kulang na kulang kami sa volunteer na marunong sa pusa sa rescue station namin. 8, i-add niyo po ako sa WhatsApp.
Tuwing Miyerkules, Sabado at Linggo po kami nagtatrabaho. Pumunta lang po kayo kung kailan kayo libre, may pagkain po. Sig. Mula noon, si Zanggilan, linggo-linggo, ay naglalaan ng 3 araw para pumunta sa animal shelter. Dumarating siya ng alas negatibo 6 ng umaga para maglinis ng dumi ng pusa, magpalit ng tubig at magpakain. Inapakain niya ng gamot at pinupunasan ang mga may sakit na pusa. Sa mga bagong napulot na ligaw na pusa, ginagawa niya ang basic care. Nagtrabaho siya bilang cat sitter sa loob ng 4 na taon, kaya mabilis siyang kumilos. Minsan, may napulot ang shelter na isang kuting na may feline distemper. Walang gustong humawak dito. Dahil sa takot na mahawa, binantayan ito ni Zanggilan sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Inapakain ng gamot at pinupunasan ang katawan nito. Nailigtas niya ang pusa. Nag-imprenta rin siya ng sarili niyang maliliit na fleers. At ipinamahagi sa mga cat lover group sa iba't ibang komunidad, na nanawagan sa lahat na mag-donate ng mga hindi na ginagamit na cat food, cat litter, at cat bed. Sa loob ng 3 buwan, nakakolekta siya ng mahigit 800 kilo ng cat food, at mahigit 300 bag ng cat litter. Si Liu Hao, ang estudyanteng dati niyang niloko, ay nakita ang kanyang post tungkol sa donasyon. Kusa siyang nagdonate ng 20 cat treats. Sinabi pa niya sa group na si Ed Zhang, ay talagang nagbago na. Nakita ko siya noong huli sa shelter na nagpapakain ng pusa. Nanatili siya doon buong araw. Unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao sa group sa kanya. Pagkalipas ng 3 buwan, Pagkalipas ng 3 buwan, paano na? Nakatanggap lang kami ng 2 rush order. Lahat ng customer biglang kailangan umalis. Kailangan na agad pakainin ang pusa sa loob ng 1 oras. Ang isa ay sa East Garden Community. Ang isa naman ay sa West Garden Community. Malayo ang 2 lugar. Hindi talaga namin maabot. Ano na ang gagawin natin? May diabetes ang pusa ng customer. Kailangan bigyan ng gamot sa tamang oras. Kung mahuli may mangyayaring masama. Gusto mo ihatid kita sa e-bike? Pero kailangan ko rin pumunta sa West Garden. Hindi ko kaya. Ano nang nangyari? May emergency order na hindi nyo maabot. Hang, may 2 kaming emergency order na hindi namin maabot. May diabetes ang pusa ng customer. Kailangan bigyan ng gamot sa tamang oras. Ako na ang pupunta para sa inyo. Ako na sa East Garden. Sanay na ako doon. Ibigay mo sa akin ang instruction sa pagpapagamo. I-record ko ang buong proseso. Susundin ko ang proseso nyo. Kung may problema, ako ang mananagot. Salamat, Hang. Ang gamot ay pink na tableta. Kalahating tableta bawat bigay. Ihalo sa wet food. Siguraduhin na ubusin niya. Huwag kang mag-alala, tanda ko. Ang ete na pumunta ngayon ay napakagaling magpakain. Pinayuhan pa niya na medyo namumula ang gilagid ng pusa ko. Kailangan daw tingnan kung may pamamaga. Napaka-professional. mula noon, madalas nang tumulong si Zanggilan sa kanila sa mga emergency. Kapag marami silang order at hindi na kayang habulin, siya na mismo ang kusang tumatakbo. Sinusunod niya ang lahat ng patakaran, nagre-record ng video, at hindi hinahawakan ang mga gamit ng customer. Sobrang taas ng customer satisfaction niya. Nag-imprenta pa siya ng 500 fleers ng Mew Star Pet Care, at ipinamahagi sa iba't ibang komunidad. Sinasabi niya sa lahat, Dati, naloko lang ako at nagpakalat ng tsismis. Pero ang serbisyo ng 2 dalagitang ito ay talagang mapagkakatiwalaan. Profesional sila sa pagpapakain ng pusa. At tapat din ang mga ito. Ngayon, tinutulungan ko na silang maghatid ng mga order. Hang, ito ang award na pinag-usapan naming lahat ng mga kaibigan naming mahilig sa pusa. Para ibigay sa iyo. Salamat sa inyo. Ang dami kong ginawang masama noon. Pero pinagkakatiwalaan nyo pa rin ako. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang ginagawa mong gayon ay napakaganda. Nakikita ang lahat. Nga pala, marami ng order ang Mew Star Pet Care ngayon. At kailangan nila ng espesyalista para sa mga pusang may espesyal na pangangailangan. Para sa mga pusang may chronic illness at mahiyain. Marami kang karanasan. Gusto mo bang sumali? Ang sahod ay batay sa bawat order. Mas maraming trabaho, mas malaki ang kita. Sasali ako at magtatrabaho ng maayos. Hindi na ako magpapaluso. Gagawin ko ang lahat ng may konsensya.